Hello everyone! In this tutorial, ipapakita natin kung paano tayo mag-analyze ng early emissions data gamit ang time series analysis. Ang model na gagamitin natin ay ang SARIMA or Seasonal ARIMA. So, saan nga ba ginagamit ng Seasonal ARIMA or SARIMA? Ginagamit natin to kapag ang data natin ay may trend at paulit-ulit na pattern tulad ng mga daily cycle. So, ang main goal natin ay maintindihan natin kung paano nagbabago ang emissions over time at makagawa tayo ng accurate short-term forecast. So, proceed na tayo. So, kailangan natin ng data syempre. Tapos, gawa lang tayo ng panibagong folder, copy lang natin data, paste natin dito sa folder. Tapos, dito tayo maggagawa ng bago nating notebook. Kailangan kasi magkasama natin yung notebook natin tsaka yung data natin. So, proceed tayo sa pag-i-import ng mga libraries. So, import pandas as pd, import matplotlib.pyplot as plt, import numpy as np, from pmd-arima import auto arima, from stats models.tsa.state space .sarimax import sarimax. Medyo mabilis pagta-type natin doon. So, yung pandas, gagamitin natin siya para makapag-load at makapag-handle tayo ng time series data. Ang matplotlib naman gagamitin natin for visualization. Numpy for computation or calculation. Tapos ang AutoArima ay para automatic na hanapin natin yung best parameters. At lastly, yung ating Sarimax para ipit ang final Sarima model. So, shift enter para mag-run lang. Then, i-load na natin yung ating data, which is itong emissions data.csv. So, paano siya i-load? So, df is equal to pd.read. Kailangan natin ma-read yung ating data, yung csv. Then, pangalan ng ating data, emissions data.csv, emissions data.csv. Then, kunin natin yung first 5 rows ng ating data. Paano natin gagawin yung df head? Yun lang. Then, press shift enter. So, ayan. Ito yung first 5 rows natin. So, i-check lang natin to. May kita natin dito na meron na tayong date column na naka-hourly format. At may emissions column siya na ito yung main variable natin. So, kung gusto mo naman kunin yung pinakadulo ng data natin, gagamit ko lang ng df tail. So, ito yung pinakadulo, yung last 5 row ng natin, ng data natin. So, para mas ma-verify natin yung structure ng data, tignan natin yung info nito. df.info. Ayan. Shift enter. Ayan, may kita natin na meron tayong 720 observations, which is equivalent siya ng 30 days ng early data. Since early ito, may natural cycle siya na 24 hours, kaya inaasahan natin na may daily seasonality to. So, bago tayo mag-model, mag-decompose muna tayo. Decompose muna natin yung time series niya. So, from stats models.tsa.seasonal import seasonal decompose. Yan. Then, result. Siyempre, kailangan natin yung result seasonal decompose. Result ng seasonal decompose natin.
df emissions, model additive, model is equal to additive period is equal to 24. And tapos kunin natin yung plot, result.plot, then show natin. So ayan, ito yung ano natin, ito yung raw emissions data natin. Makikita natin na may mabilis na na up and down movement, pero overall pataas lang naman yung directions niya. So dito naman sa trend component natin, makikita natin na may steady increase sa emissions over time. Ibig sabihin may long-term growth. Tapos seasonal component, ito yung pinaka-obvious na part. Makikita na consistent 24-hour cycle siya. Parang wave na paulit-ulit araw-araw. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin niya ay confirm na may strong daily seasonality ang data natin. Lastly, yung residual component. Mostly random siya, which is good kasi ibig sabihin nakuha na ng trend at seasonality yung main patterns natin. So, hatiin naman natin yung data para sa training at validation. Paano natin yung gagawin? So, emission is equal to df emissions, then kunin natin training size is equal to int len df asterisk 0.8. Yan, that's training set is equal to emission. Yan, then training size, then validation set to emission. Baka nito mag-type training size. Ayan, then ayan, gumamit tayo na ito yung 80-20 split. Hindi natin siya shuffle yung data ng time series dahil mahalaga ang time order. Tapos hanapin na natin yung best ARIMA parameters gamit ang auto ARIMA. So dito nag-copy na lang ako ng ng code natin kasi medyo mahaba siya and medyo matagal siya mag-load. So ipa-fast forward ko na lang yung video do sa pag natapos na yung load nung ng code natin. So ayun, natapos na mag-load yung ating yung ating best parameters, yung sa ARIMA parameters natin. So ginamit natin tong m is equal to 24 para i-capture yung daily cycle. So ginagamit ng auto ARIMA ang AIC para piliin ang model na may best balance ng accuracy at simplicity. So lumabas dito na ang best ARIMA natin, best model ng ating ARIMA ay 0.111 etc. 24. So next naman natin ay i-fit naman natin yung model gamit ang SARIMAX. So paano natin gagawin yan? SARIMA model is
sa Remax. Training set order is equal to yung ating best model, best parameter 0, 1, 1. Ang seasonal order. Zero 2024, and then na-enter ulit natin. Dapat hindi pa natin i-enter yan. So results, kunin muna natin yung results. So Rima model fit, yung fit model. So results, kunin natin yung summary. Yan. Wait lang, meron tayong kulang tayo ng comma sa training set. Yan, wait lang ulit natin mag-load. Fast forward na lang ulit natin yung video kasi medyo mabagal na yung PC natin. So ayan, lumabas na pala. So ito, dito tinanggal natin yung differencing ng trend natin. Ginamit ng model natin ginamit ng model ang values from yesterday at day before. So lahat ng parameters ay is statistically significant. Yung yung box test ay greater than 0.05. Ayan. Kaya white noise ang residuals natin. So ngayon, gagawa na tayo ng forecast natin. So kinopy ko na lang ulit 'yan kasi medyo mahaba yung code. So ayan, makikita naman natin dito kung paano siya i-type. So, lalabas lang ulit dito to. So, ayan. Yung blue line natin ay actual emissions at ang red line natin ay yung forecast. Makikita na nasusundan ng model ang trend at pati ang daily wave pattern natin. So, para masukat ang accuracy, computin natin ang error metrics na ito. Naputol tayo nung kinocode natin tong RMSE at MAPE natin, yung pagkuha natin ng metric, yung error metrics natin. So ito yung code natin dito, medyo mahaba siya. Tapos ang lumabas lang naman dito sa ating RMSE or root mean squared error ay 2.67. Dahil ang emission value natin ay lampas 100, masasabi natin na ang error na 2.67 ay sobrang baba lang. Ang MAPE o mean absolute percentage naman natin ay 1.61%. Ito. Napakagandang result niyan dahil ibig sabihin 98.4% accurate yung forecast natin on average. Sa maraming industrial application nga ang MAPE na mas mababa sa 5%, tinuturing na yun na production grade. So ang tails use stat natin ay 0.68. Mas mababa ito sa 1. So ibig sabihin lang mas maganda yung model natin kumpara sa isang naive Bayesian forecast. So, sa kabuuan natin, dahil tama natin na-identify ang 24-hour seasonality at gumamit tayo ng Rima model, nakagawa tayo ng accurate forecasting model para sa early emissions. Na validate natin yon gamit yung decomposition analysis, statistical test at error metrics.
So, yun lang. Thank you for listening. Thank you for watching. Bye!